Isang gabi ng pagtutuos, basag ang salamin, hubad ang katotohanan, habang si Lunaria ay nanginginig sa sakit ng pagkawala ng kanyang sanggol, ang asawa niyang si Leoncio at ang sariling kapatid na si Lysandra ay naglalaro ng apoy sa ibabaw ng kanilang kama. Isang hayok na pagtataksil sa gitna ng luksa. Ngunit ang reyna ay hindi susuko. Sino ang tunay na magtatagumpay kapag ang biktima ay nagsimula ng bumalikwas? Sana ay hindi na lang nabuntis si Lunaria para hindi tayo nahihirapan sa pagtatago ng ating relasyon. Ang boses na yon, ang malamig at walang pakialam na tinig ng kanyang asawang si Leoncio ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Lunaria. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo ng kanilang marangyang kondo sa Bonifacio Global City. Suot pa ang puting damit na nabahira ng bahagyang dumi mula sa ospital. Sa kanyang nanginginig na mga daliri, mahigpit niyang hawak ang isang puting sobre. Sa loob nito ay ang huling alaala ng kanyang pangarap, isang ultrasound image na nagpapakita ng isang maliit na tuldok na wala ng pintig. Kakarating lang niya mula sa klinika. Mag-isa niyang hinarap ang balitang nakunan siya, mag-isa niyang naramdaman ang pag-agos ng dugo at luha habang ang doktor ay bumubulong ng pakikiramay. Akala niya, sa pag-uwi niya, makakahanap siya ng bisig na masasandalan. Akala niya, ang hapdi ng pagkawala ng kanilang anak ay paghahati-hatian nilang mag-asawa. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na hapdi ng kanyang sinapupunan. Huwag kang mag-alala, Leoncio. Ngayong wala na ang bata, mas madali na ang lahat. Hindi na kailangang maging hadlang ang ate sa atin. Ang malambing at mapanuring tinig na yon ay kay Lysandra, ang kanyang nakababatang kapatid. Ang sanggol na inalagaan niya, ang kapatid na ipinagpalit niya ang sariling mga luho para lamang mapagtapos sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng siwang ng pinto, nakita ni Lunaria ang anino ng dalawang tao sa ibabaw ng kama. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinagkakautangan niya ng loob dahil sa pagligtas nito sa kanilang pamilya mula sa utang, ay nakayakap sa kanyang kapatid. Nararamdaman ni Lunaria ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang mga tadyang. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging lason, bawat langhap niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang lalamunan. Nanlalamig ang kanyang mga paa at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha na pilit niyang hindi pinapaagos. Ang sobrang hawak niya ay unti-unting nayuyupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang tunog ng papel na nalulukot ay tanging saksi sa kanyang nagngangalit na damdamin sa loob ng tahimik na bahay. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Lysandra, isang tunog na dati ay itinuturing niyang musika, ngunit ngayon ay tila kuko ng demonyo na kumakalos sa kanyang balat. Sinabi mo na ba sa kanya ang tungkol sa paglipat ng mga shares ng kumpanya? Boses muli ni Lysandra, puno ng pagkagahaman. Soon, mahal ko. Hahanap lang ako ng tamang pagkakataon para papirmahin ang ate mo. Alam mo naman si Lunaria, masyadong mapagtiwala dahil sa utang na loob niya sa pamilya ko. She thinks I'm her hero, but she's just my golden goose. Ang bawat salita ni Leoncio ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kaluluwa ni Lunaria. Ang kumpanyang binuo niya sa pamamagitan ng puyat, talino at sakripisyo, ang Lumina system na itinuring niyang unang anak, ay plano palang nakawin ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanya. Hindi na nakayanan ni Lunaria ang bigat. Ang kanyang tuhod ay unti-unting nanghina, ngunit pinilit niyang huwag bumagsak. Sa halip na sumigaw, sa halip na sipain ang pinto, at ilantad ang kanilang kababuyan, dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay tila pagpunit sa isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang bawat alaala ng kanilang 10 taong pagsasama ay naging abo sa kanyang isipan. Lumabas siya ng unit nang walang anumang ingay. Sa labas, ang langit ng Maynila ay tila nakikiramay sa kanyang pighati.
Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang bumasa sa kanyang manipis na damit. Ang bawat patak ay humahalo sa mga luhang hindi na niya napigilan. Habang naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalsada ng BGC, ang mga ilaw ng sasakyan ay tila mga malalabo at makukulay na mantsa sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang malamig na tubig na dumadaloy sa kanyang mukha, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Hawak pa rin niya ang ultrasound result, basang-basa na ito sa ulan. Ang imahe ng batang hindi man lang nakakita ng liwanag ay unti-unting kumukupas. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng hagupit ng ulan at bagsik ng kataksilan, ang lunarya na laging nagpaparaya, ang lunarya na laging sumusunod, at ang lunarya na laging nagpapatawad ay dahan-dahang namatay kasama ng kanyang anak. Huminto siya sa gilid ng kalsada at tumingala sa madilim na langit. Ang kanyang labi ay nangangatog, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa isang pangakong ngayon lang niya nabuo sa buong buhay niya. Leoncio, Lisandra, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng sa akin dahil sa pag-ibig at utang na loob. Pero ngayong pinatay ninyo ang huling natitirang kabutihan sa puso ko, titiyakin ko na bawat sentimo, bawat tawa, at bawat ligayang ninakaw ninyo ay babawiin ko ng may kasamang interes. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, pansamantalang nagbigay ng liwanag sa mukha ni Lunaria na puno ng pait at determinasyon. Sa kanyang isipan, ang mga code ng Lumina System ay nagsimulang gumalaw. Isang digital na sandata na siya lamang ang may susi. Paano mo tatanggapin ang katotohanan na ang taong itinuturing mong tuntungan patungo sa itaas ay siya palang hihila sa'yo pababa sa kailaliman ng impyerno? Ang bawat butil ng rosaryo sa mga daliri ni Lucinda ay tila mga maliliit na batong ipinupukol sa sugatang pagkatao ni Lunaria. Sa loob ng sala, ang tanging maririnig ay ang mahina at mabilis na pagbulong ng matanda ng kanyang mga dasal, isang tunog na dapat sana ay nagbibigay ng kapayapaan, ngunit para kay Lunaria ay tila isang sumpa. Nakatayo si Lunaria sa bungad ng pinto, basang-basa pa rin mula sa ulan, at ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang damit ay lumilikha ng maliliit na aninag sa makintab na sahig. Nang matapos ang huling amen, dahan-dahang lumingon si Lucinda. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, tanging pagkadiri at poot habang tinitignan ang kalagayan ng kanyang manugang. Hala, tignan mo itong babaeng ito. Diyos ko, Lunaria, kakarating mo lang at basang-basa ka pa. Alam mo bang mamahalin ng floor tiles na yan na pinaghirapan ng anak ko? Madudumihan mo lang ang bahay sa kapabayaan mo. Ang boses ni Lucinda ay matalas, tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Lunaria. Hindi alam ng matanda na ang bahay na kanyang ipinagmamalaki, ang bawat gamit na kanyang hinahawakan, ay bunga ng mga gabing walang tulog ni Lunaria sa harap ng computer. Lunaria, anak, pasensya na po. Galing po ako sa doktor. Mahinang sagot ni Lunaria, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Muntik na niyang sabihin ang tungkol sa kanyang pagkakunan, ngunit nanatiling nakasara ang kanyang bibig. Ano ang saysay ng pagsasabi ng totoo sa isang taong ang turing sa kanya ay isang kasangkapan lamang? Doktor? Ano na naman ang idinadaing mo? Ang bata-bata mo pa, pero kung umasta ka, ay tila ikaw na ang pinakamasakitin sa mundo. Bulyaw muli ni Lucinda habang tumatayo mula sa kanyang pagkakayuko sa altar. At nasaan ang hapunan? 8:00 na ng gabi, pero ang kusina ay kasing lamig pa rin ng bangkay. Ganito ba ang itinuro sa iyo ng mga magulang mo? Ang pabayaan ng asawa mo pagkatapos ng lahat ng itinulong ni Leoncio sa inyo? Huwag mong kalilimutan, Lunaria, kung hindi dahil sa anak ko, malamang ay namamalimos pa rin kayo sa kalsada dahil sa mga utang ng tatay mo. Utang na loob naman, matuto kang tumanaw niyon. Ang salitang utang na loob ay tila isang malaking tanikala na mas lalong humigpit sa leeg ni Lunaria.
Ito ang sandatang laging ginagamit laban sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya nananatiling tahimik sa gitna ng bawat pang-aapi. Ramdam ni Lunaria ang pangangatog ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa lamig ng aircon o ng basang damit, kundi dahil sa matinding pagod ng kanyang kaluluwa. Eksaktong bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Leoncio, maayos na ang suot at tila walang bakas ng kababuyang ginawa kanina kasama si Lisandra. Love, nandyan ka na pala. Bakit basang-basa ka? Tila nag-aalalang tanong ni Leoncio habang lumalapit at naglalagay ng isang tuyong tuwalya sa balikat ni Lunaria. Ang kanyang hipo ay nagdulot ng kilabot sa balat ni Lunaria. Isang pakiramdam ng dumi na tila hindi na kailanman mabubura ng kahit anong sabon. Kumuha ako ng grab pero malakas ang ulan. Maikling tugon ni Lunaria. Iniiling ang kanyang ulo upang hindi magtagpo ang kanilang mga mata. Si Leoncio ay nanatiling malambing, isang maskara na kabisadong-kabisado na niya. Anyway, mabuti at dumating ka na. May kailangan ka palang pirmahan dito. Insurance papers lang ito para sa bagong investment natin sa Lumina. Para secured ang future natin at pati na rin ng magiging anak natin balang araw. Inilapag ni Leoncio ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Sa tabi nito ay isang mamahaling pluma, kumikinang sa ilalim ng chandelier. Tumingin si Lunaria sa mga dokumento. Alam niya ang bawat linya ng Lumina system at alam niya na ang mga papel na ito ay hindi para sa insurance. Ito ang dokumentong maglilipat ng kanyang natitirang mga karapatan sa system patungo sa pangalan ni Leoncio. Ang huling hakbang para tuluyan siyang maalis sa kumpanyang siya mismo ang lumikha. Pirmahlan mo na, Lunaria. Huwag mo nang patagalin pa ang paghihintay ng asawa mo, singit ni Lucinda habang nagtitimpla ng kanyang tsaa sa gilid. Marami pang gagawin si Leoncio bukas. Be a good wife for once. Hinawakan ni Lunaria ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may nakadagan na semento sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Leoncio, ang lalaking nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ngunit ngayon ay nakatayo sa harap niya na may dalang patalim na nakabalot sa matatamis na salita. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, tanging ang malakas na pintig ng kanyang puso ang naririnig niya. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya ng huling pintig ng sanggol na nawala sa kanya sa gabing ito. Ito na ba ang dulo ng lahat ng kanyang sakripisyo? Ang ipaubaya ang huling sandata niya sa mga taong pumatay sa kanyang kaligayahan? Dahan-dahang idiniin ni Lunaria ang dulo ng pluma sa papel, ngunit sa halip na ituloy ang kanyang pirma, ay napatigil siya. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana, nagdadala ng amoy ng ulan at lansa ng katotohanan. Tumingala siya at tumitig ng diretso sa mga mata ni Leoncio, isang titig na hindi nito inaasahan mula sa isang Lunaria na laging nakayuko. Love, bakit? May problema ba? Tanong ni Leoncio. Ang kanyang boses ay may halong kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng isang nangiti. Dahan-dahang iginalaw ni Lunaria ang dulo ng pluma. Ang itim na tinta ay tila isang lason na gumuguhit sa maputing papel. Sa bawat kurba ng kanyang lagda, nararamdaman niya ang tagumpay sa mga mata ni Leoncio at ang mapanuring tingin ni Lucinda. Ngunit ang hindi nila alam, ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang simula ng isang tahimik na digmaan. Tapos na, Leoncio, para sa kumpanya at para sa atin, mahinang sabi ni Lunaria. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, tila isang telang seda na humahaplos sa hangin. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leoncio habang mabilis niyang kinukuha ang folder. You made the right choice, love. Malaking tulong ito para sa Lumina. Magpahinga ka na. Mukhang pagod ka talaga. Aniya habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Lunaria. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nanliit si Lunaria. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan.
Hinahayaan ng kamay ng asawa na dumaan sa kanyang anit habang sa loob ng kanyang isipan ay isa-isang nabubuo ang mga code ng paghihiganti. Kinabukasan, ang bahay ay muling nabalot ng mapanlinlang na katahimikan. Sa halip na magkulong sa silid at umiyak, pinili ni Lunaria na magsuot ng kanyang apron at pumasok sa kusina. Nagluto siya ng paboritong adobo ni Leoncio at ang espesyal na sinigang na gusto ni Lisandra. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa karne, ang bawat pagbulwak ng kumukulong sabaw sa kaldero, ay tila isang ritual ng kanyang pagtitimpi. Nang dumating si Lisandra mula sa labas, tila isang prinsesa na puno ng mga shopping bags, sinalubong siya ni Lunaria ng isang matamis, ngunit misteryosong ngiti. Ate, bakit ikaw ang nagluluto? Nasaan ang katulong? Tanong ni Lisandra. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari habang hinihimas ang kanyang tiyan na tila ipinapaalala kay Lunaria ang kanyang kalagayan. Gusto ko lang kayong ipagluto, Lisandra. Alam ko namang kailangan mo ng sustansya ngayon, tugon ni Lunaria. Kinuha niya ang cellphone ni Lisandra na nakalapag sa lamesa. Kunyari ay itatabi ito upang hindi madumihan ng sabaw. Sa loob ng ilang segundo, habang nakatalikod ang kanyang kapatid, mabilis na idinikit ni Lunaria ang isang maliit na device sa charging port ng telepono. Ang screen ay nagliwanag ng bahagya. Hudyat na ang spyware na binuo niya sa gitna ng gabi ay matagumpay na na-install. Sa gitna ng hapunan, ang kapaligiran ay tila isang eksena sa isang teleserye. Si Lucinda ay walang tigil sa pagpuri sa anak niyang si Leoncio, habang si Lisandra naman ay panakanakang sumusulyap kay Leoncio nang may mali siya. Si Lunaria ay nanatiling tahimik, nagsisilbi ng tubig, nag-aabot ng tissue, tila isang tapat na alila sa sarili niyang tahanan. Ngunit ang bawat kilos niya ay may layunin. Pinagmamasdan niya ang bawat reaksyon, bawat bulungan, at bawat senyales ng kanilang pagkakanulo. Nang sumapit ang malalim na gabi at ang lahat ay himbing na sa pagkakaidlip, nagtungo si Lunaria sa kanyang maliit na opisina. Binuksan niya ang kanyang laptop at ang liwanag nito ay nagbigay ng asul na aninag sa kanyang maputlang mukha. Sa screen, isa-isang lumabas ang mga logs mula sa cellphone ni Lisandra. Binuksan niya ang isang video file na kamakailan lang ay kinuha. Sa video, makikita si Lisandra at isang kaibigan sa loob ng isang mamahaling restaurant. Nakita mo ba ang mukha ni ate kanina? Tila isang halinghing ng masamang spirito ang boses ni Lisandra sa recording. Akala niya talaga ay nakunan siya dahil sa stress. Hindi niya alam na pinalitan ko ang mga vitamins niya ng ibang gamot na nakakapagpahina ng kapit ng bata. Ang tanga-tanga niya talaga, tapos iiyak-iyak pa siya sa ulan. Kasunod nito ay ang malakas at mapanuyang tawa ni Lisandra. Isang tunog na tila mga bubog na pilit na isinisaksak sa puso ni Lunaria. Ang bawat salita ay tila isang dagok na nagpatigil sa mundo ni Lunaria. Ang kanyang pagkakunan ay hindi isang aksidente. Hindi ito dahil sa pagod o stress. May nangyaring mas mabigat, isang pagkawala na hindi matanggap ni Lunaria. Para sa kanya, malinaw na ang desisyong ginawa ni Lisandra ay nagdulot ng kapahamakan sa sarili nitong pamangkin. Lahat para sa pansariling interes. Nanginig ang buong katawan ni Lunaria. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga kamay hanggang sa mamutla ang kanyang mga daliri. Walang luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang tahimik, ngunit matinding galit ang unti-unting namuo sa kanyang dibdib. Tila apoy na handang sumiklab anumang sandali. Ang sakit na naramdaman niya sa pasilyo noong unang gabi ay wala pa sa kalingkingan ng puot na nararamdaman niya ngayon. Dahan-dahan niyang hinaplos ang screen ng laptop, tila ba hinahawakan niya ang leeg ni Lisandra sa kanyang imahinasyon. Hindi lang kumpanya ang kukunin ko sa inyo, bulong niya sa kadiliman. Ang kanyang boses ay puno ng pait at bagsik. Titiyakin ko na bawat segundo ng buhay ninyo ay magiging isang buhay na impyerno. Sino ang tunay na halimaw? Ang taong nagtaksil
o ang taong tinuruan ninyong maging malupit dahil sa inyong sariling kasamaan? Sa ilalim ng malabong liwanag ng mga posteng ilaw sa isang tahimik na sulok ng lungsod, naglalakad si Lunaria na tila isang aninong pilit, kumakawala sa sarili nitong kadiliman. Ang bawat hakbang niya sa semento ay mabigat, dala ang selyadong puot na natuklasan niya sa loob ng sariling tahanan. Hindi niya magawang manatili sa loob ng apat na sulok ng bahay na yon nang hindi nararamdaman ang tila pagsakal ng mga alaala ng kanyang anak. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng kakampi sa gitna ng digmaang siya lamang ang nakakaalam. Narating niya ang isang maliit at tago na computer cafe, isang lugar na malayo sa kislap ng Bonifacio Global City. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng kape at ang banayad na liwanag mula sa mga monitor. Sa pinakadulong bahagi, sa isang mesang natatakpan ng anino, nakaupo ang isang lalaki. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa ibabaw ng keyboard. Lumilikha ng isang ritmo na walang boses ngunit puno ng kahulugan. Nang maramdaman ng lalaki ang presensya ni Lunaria, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay kalmado, tila isang lawa sa gitna ng kagubatan. Ngunit may lalim na nagsasabing marami na rin itong nakitang bagyo. Siya si Levi Santos. Dumating ka, mahinang sabi ni Levi. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng mainit na hangin sa gitna ng nanlalamig na gabi. Sino ka? At bakit mo alam ang lahat ng ito? Tanong ni Lunaria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Inilapag niya ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ibabaw ng mesa. Pilit na hinahanap ang katatagan sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo. Ipinakita ni Levi ang screen ng kanyang computer. Doon, nakabukas ang isang command terminal na may mga linyang tanging si Lunaria lamang ang nakakaintindi. Ang Lumina System, ang algorithm na ginamit ni Leoncio para sa kumpanya. Akin iyon, Lunaria. O mas tamang sabihin, sa ating dalawa yon, magnanakaw ang asawa mo. Hindi lang ang puso mo ang ninakawan niya, kundi pati na rin ang lahat ng pinaghirapan mo at ang pangarap na binuo ko tao na ang nakalilipas. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Nararamdaman ni Lunaria ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, tila isang ibon na nagpupumiglas sa hawla. Sa loob ng maraming taon, siya ang lihim na nagtatrabaho sa likod ni Leoncio. Iniisip na ang tagumpay ng kumpanya ay tagumpay ng kanilang pamilya. Ngunit ngayon, sa harap ng lalaking ito, unti-unting lumilinaw ang lahat. Si Levi ang orihinal na biktima at siya ang naging kasangkapan ni Leoncio para ituloy ang kasinungalingan. Bakit ka tumutulong sa akin? Maari mo naman akong ituring na kaaway dahil asawa ko ang taong sumira sa iyo. Bulong ni Lunaria habang ang kanyang mga luha ay muling nagbabadyang pumatak. Tumingin si Levi ng diretso sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Lunaria ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na may nakakakita sa kanyang tunay na halaga, hindi bilang asawa ni Leoncio, kundi bilang ang matalinong babaeng nasa likod ng mga code. Dahil nakita ko kung paano kanya sirain ng dahan-dahan, Lunaria. Nakita ko ang bawat sakripisyo mo na itinuring lamang niyang basura. At higit sa lahat, dahil alam ko ang pakiramdam ng mawala ng lahat dahil sa tiwala sa maling tao. Lumapit ng bahagya si Levi at sa isang sandali, naramdaman ni Lunaria ang init ng presensya nito. Walang hawakan ng kamay, walang yakap, ngunit ang paraan ng pagtango ni Levi ay tila isang pangako ng proteksyon. Hindi kita pababayaan, Lunaria. Tutulungan kitang bawiin ang lahat. Hindi lang ang kumpanya, kundi ang dignidad mong tinapak-tapakan nila. Ang bawat salita ni Levi ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sariwang sugat ni Lunaria. Sa gitna ng kataksilan ng sariling dugo at asawa, isang estranghero ang nag-alay ng kamay. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang kilig na hindi nagmumula sa lansa ng panliligaw, kundi sa lalim ng pagkakaunawaan.
Dahan-dahang kinuha ni Livy ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa harap ni Lunaria. Ang kislap ng metal nito ay tila isang bituin sa gitna ng dilim. Ito ang susi para pasukin ang backdoor ng Lumina. Kapag ginamit mo ito, walang bakas na maiiwan. Pero babalaan kita, Lunaria. Kapag sinimulan mo ito, wala na ang balikan. Handa ka na bang makita ang lahat ng dumi na itinago nila sa'yo? Tumingin si Lunaria sa flash drive. Pagkatapos ay muli kay Levi. Ang kanyang panga ay nag-igting at ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na liwanag. Hindi lang ako handa, Levi. Gutom na ako sa katarungan. Paano mo haharapin ang katotohanan na ang bawat yakap ng iyong asawa ay may katumbas na barya at ang bawat tawa ng iyong kapatid ay may halong lason na unti-unting pumapatay sa iyong pagkatao? Ang bawat hakbang ni Lunaria papasok sa kanyang sariling silid ay tila pagtapak sa isang lupang puno ng mga nakatagong patibong. Ang hangin sa loob ay may halong pamilyar na bango. Ang kanyang paboritong pabango na may halimuyak ng vanilla at jasmine. Ngunit ang tamis nito ay tila naging malapot at nakakasulasok. Sa harap ng malaking salamin, nakatayo ang isang bulto na tila isang refleksyon ng kanyang nakaraan, ngunit may masamang balat kayo. Si Lysandra, nakasuot ito ng mamahaling silk robe ni Lunaria. Ang kulay ube na tela ay dahan-dahang humahaplos sa sahig habang ito ay umiikot sa harap ng salamin. Ang mga daliri ni Lysandra ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang sariling leeg, kung saan nakasabit ang isang kwintas na perlas na pag-aari ni Lunaria, isang regalo ni Leoncio noong unang anibersaryo nila. Ang tunog ng mga perlas na nagkikiskisan sa isa't isa ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan ng silid. Bagay ba sa akin, ate? Tanong ni Lysandra nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila asukal na may halong lason. Tumingin siya sa salamin at nagtama ang kanilang mga mata. Ang ngiti sa mga labi ni Lysandra ay hindi para sa isang kapatid, kundi para sa isang kaaway na nagtagumpay ng agawin ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Lunaria, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, tila isang malalim na sapa na walang kahit anong galaw sa ibabaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang pagtitimpi. Mas bagay iyan sa iyo kaysa sa akin, Lysandra. Mukhang mas kailangan mo ang mga bagay na pag-aari ko para maramdaman mong may halaga ka, mahinang sagot ni Lunaria. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa paligid. Biglang lumingon si Lysandra. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos na matagal na niyang ikinukubli. Don't act so high and mighty, ate. Alam nating dalawa na ang robe na ito, ang kwintas na ito, at pati ang lalaking katabi mo gabi-gabi. Lahat iyan ay mas gusto ako. I'm carrying his child, remember? I am the future of this house, not you. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng puot at pagmamalaki habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Nararamdaman ni Lunaria ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang imahe ng kanyang nawalang anak ay tila isang sugat na muling binuksan. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, lumapit siya ng mas malapit kay Lysandra. Inayos niya ang kwelyo ng robe na suot ng kapatid. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa balat ni Lysandra na nagdulot ng isang kakaibang kilabot. You can have the clothes, Lysandra. You can even have the man. Pero kahit kailan, hindi mo makukuha ang respeto at ang talinong meron ako. You're just a shadow, an imitator. Kahit isuot mo pa ang lahat ng gamit ko, hinding-hindi ka magiging ako. Bulong ni Lunaria nang may kasamang matalim na ngiti. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Lunaria sa loob ng kanyang bulsa ay bahagyang nag-vibrate. Isang hudyat mula kay Levi. Isang mahalagang impormasyon ang pumasok. Dahan-dahang iniiwas ni Lunaria ang kanyang kamay, ngunit ang talas ng paningin ni Lysandra ay hindi nakaligtas. Sino ang ka-text mo, ate? Bakit parang kanina ka pabalisa sa phone mo? Is it a man? Boses ni Lysandra na ngayon ay puno ng paghihinala.
Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Lunaria. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa balat ng kanyang kapatid. Are you hiding something from Leoncio? Akala ko ba ikaw ang dakilang asawa? Pilit na binawi ni Lunaria ang kanyang braso. Ang kanyang puso ay nagsisimulang bumilis ang pintig. Hindi ito ang oras para mahuli siya. Hindi pa handa ang lahat ng kanyang alas. Wala kang pakialam sa buhay ko, Lysandra. Intindihin mo na lang ang sarili mong kasinungalingan bago ka malunod sa sarili mong dumi. Matapang na tugon ni Lunaria bago siya tumalikod at naglakad palabas ng silid. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, narinig niya ang boses ni Lysandra na tila isang huling hirit ng isang demonyo. Leoncio! Tawag ni Lysandra sa kanyang asawa na kakaakyat pa lang ng hagdan. Leoncio, check mo nga si ate. Parang may tinatago siyang lalaki. Ayaw niyang ipakita ang phone niya sa akin. Napahinto si Lunaria. Nararamdaman niya ang mabibigat na hakbang ni Leoncio patungo sa kanilang kinaroroonan. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging masikip at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang tadhana na nagbabadyang gumuho. Paano mo ipapaliwanag ang isang lihim na koneksyon sa isang estranghero kung ang bawat mata sa loob ng bahay na ito ay nakatuon sa iyong bawat pagkakamali? Ang mga hakbang ni Leoncio sa pasilyo ay tila mga mabibigat na yabag ng tadhana na unti-unting lumalapit sa kinaroroonan ni Lunaria. Ang bawat pagdaiti ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Lunaria, ngunit nanatili siyang tuwid at walang kibo. Ang anino ni Leoncio ay humaba sa pader, tila isang higanteng nagbabadyang lumamon sa kakarampot na katahimikan na natitira sa silid. What's the commotion here? Boses ni Leoncio. Ang kanyang tono ay mababa, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Tumingin siya kay Lysandra na nagkukunwaring biktima at pagkatapos ay kay Lunaria na mahigpit na hawak ang kanyang cellphone sa likod ng kanyang baywang. Love, Lysandra, says you're hiding something. May kausap ka bang hindi ko alam? Isang mabilis na pagbabago ang naganap sa mga mata ni Leoncio mula sa malambing na asawa patungo sa isang mapaghinalang assassin. Inilahad niya ang kanyang palad, isang silent command na ibigay ang telepono. Lunaria, give me your phone. Sa sandaling iyon, ang isipan ni Lunaria ay tila isang mabilis na pelikulang bumalik sa nakaraan. 10 taon na ang nakararaan. Naaalala niya ang amoy ng gamot at ang lamig ng bakal sa loob ng pampublikong ospital kung saan nag-aagaw buhay ang kanyang ama. Naaalala niya ang kanyang sarili, nakaluhod sa sahig, habang humihingi ng tulong sa sinumang dadaan. At doon, dumating si Leoncio. Ibinenta ni Leoncio ang kanyang tanging sasakyan, ang tanging ari-ari ang meron siya noon, para lamang mabayaran ang operasyon ng tatay ni Lunaria. Ang sakripisyong iyon ang naging pundasyon ng kanilang relasyon. Iyon ang dahilan kung bakit kahit anong pasakit, kahit anong pang-iinsulto ni Lucinda, ay tinatanggap ni Lunaria ng nakayuko. Iyon ang tanikala ng utang na loob na hindi niya kailanman mapatid. Itinuring niyang bayani si Leoncio, ang lalaking nagbigay ng dugtong na buhay sa kanyang ama. Ngunit ang bayaning iyon ay wala na sa harap niya ngayon. Ang lalaking humihingi ng kanyang telepono ay ang parehong lalaking nakikipagtalik sa kanyang sariling kapatid. Ang parehong lalaking nagbabalak na nakawin ang kanyang kumpanya. Love, I was just checking some work emails. You know how the Lumina migration is stressful lately? Mahinang sagot ni Lunaria. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Dahan-dahan niyang iniharap ang screen ng phone. Ngunit bago pa man mahawakan ni Leoncio, isang matalas na boses ang pumutol sa tensyon mula sa bungad ng pinto. Hayaan mo na yan, Leoncio. Singit ni Lucinda habang naglalakad papasok. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Maski itago pa niya ng kahit anong kalandian, hindi mababago ang katotohanan na ang pamilyang ito ang bumuhay sa kanya. Lunaria, huwag kang umasta na tila ikaw ang biktima rito. Kung wala ang anak ko,
Nabulok na ang tatay mo sa kalsada. Lumapit si Lucina kay Lunaria. Ang distansya nila ay sapat na para maamoy ni Lunaria ang matapang na tsaa na laging iniinom ng matanda. Itatak mo sa utak mo, Lunaria. Kahit mamatay ka, utang mo pa rin sa amin ang buhay mo. Ang bawat hiningang kinukuha mo sa bahay na ito ay utang mo kay Leoncio. Utang na loob. Tumanaw ka naman. Ang bawat salita ni Lucinda ay tila mga mabibigat na semento na idinadagan sa balikat ni Lunaria. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang invisible na kamay. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, ang kataksilan ng kanyang kapatid, at ang sumasakal na utang na loob ay nagsasama-sama para lunurin siya sa isang karagatan ng pait. Tumingin si Lunaria kay Leoncio, umaasa na. Kahit kaunti ay ipagtatanggol siya nito, ngunit tanging malamig na tingin lamang ang isinagot ng kanyang asawa. You heard Mama, Lunaria. Go to the kitchen and help with the dinner. And don't let me catch you hiding anything again. Malamig na utos ni Leoncio bago ito tumalikod at akbayan si Lysandra palabas ng silid. Naiwan si Lunaria na mag-isa sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na siya ay bihag sa loob ng isang palasyong binuo niya sa sarili niyang mga kamay. Hanggang kailan mo titiisin ang pagiging alipin ng isang nakaraang kabutihan kung ang kasalukuyan ay unti-unti nang pumapatay sa iyong kaluluwa? Ang bawat plato sa ibabaw ng lamesa ay tila isang piraso ng sining na binuo ni Lunaria mula sa kanyang sariling pighati. Ang bango ng mainit na kanin at ang mausok na aroma ng kare-kare ay pumupuno sa buong silid kainan. Isang pamilyar na amoy na dapat sana ay nagpaparamdam ng tahanan, ngunit para kay Lunaria, ito ay amoy ng isang bitag. Nakatayo siya sa gilid, suot ang kanyang apron, habang pinagmamasdan ng kanyang asawa, ang kanyang kapatid, at ang kanyang biyena na tila isang perpektong pamilya sa harap ng masaganang handaan. Ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa porselanang plato ay tila mga maliliit na kampana na nagbabadya ng isang masamang balita. Si Lucinda ay nasa kabisera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood si Leoncio na maingat na nilalagyan ng pagkain ang plato ni Lysandra. Ang bawat kilos ni Leoncio ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang kanyang hinahawakan ay isang mamahaling kristal na anumang oras ay maaaring mabasag. Ate, parang nahihilo ako sa amoy ng bagoong. Pwede bang ilayo mo muna yan sa akin? Boses ni Lysandra. Ang kanyang tono ay mahina at tila nagmamakaawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Lunaria. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Isang kilos na tila isang saksak sa puso ni Lunaria. Agad na tumayo si Leoncio at inilipat ang mangkok ng bagoong sa kabilang dulo ng lamesa. I'm sorry, mahal. I didn't know it would bother you this much. Aniya sa isang boses na kailanman ay hindi narinig ni Lunaria sa nakalipas na 5 taon. Isang boses na puno ng tunay na pag-aalala at pagsamba. Nararamdaman ni Lunaria ang panlalamig ng kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng apron. Ang kanyang sinapupunan ay tila isang tuyong disyerto, isang lugar kung saan ang buhay ay kinuha sa kanya ng walang katarungan. Ang bawat haplos ni Leoncio sa likod ni Lysandra ay tila mga bakas ng apoy na pumapaso sa kanyang balat. Hindi niya magawang huminga ng malalim dahil ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay tila may halong lason ng kataksilan. Leoncio, anong nangyayari? Bakit tila espesyal ang turing ninyo kay Lysandra ngayon? Tanong ni Lunaria. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na baso na anumang oras ay maaring mabasag sa gitna ng tensyon. Lumingon si Lucinda. Ang kanyang mukha ay puno ng isang ngiting tila nanunukso. Hindi mo ba nahahalata, Lunaria? Ang kapatid mo ay hindi na basta-basta panauhin sa bahay na ito. Isang malaking biyaya ang dinala niya para sa pamilyang Vargas. Isang biyaya na sa loob ng maraming taon
ay hindi mo na ibigay sa anak ko. Dahan-dahang binitawan ni Lysandra ang kanyang kutsara. Ang tunog ng metal na tumama sa pinggan ay tila isang hudyat ng digmaan. Inabot niya ang kamay ni Leoncio sa ibabaw ng lamesa at mahigpit itong hinawakan sa harap ni Lunaria. Ate, I'm pregnant. Magkakaroon na kami ng anak ni Leoncio. Magkakaroon na rin si Mama Lucinda ng apo na tunay na magdadala ng pangalan ng mga Vargas. Ang mundo ni Lunaria ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang bawat kulay sa paligid ay naglaho at ang tanging natira ay ang puting liwanag ng katotohanan na tila sumusunog sa kanyang kaluluwa. Naririnig niya ang sarili niyang puso. Ang bawat pintig nito ay tila isang mabigat na yabag sa isang madilim at walang katapusang pasilyo. Ang ultrasound result na punit-punit na sa kanyang isipan ay muling nabuo. Ang imahe ng batang nawala sa kanya ay tila tumatagoy sa gitna ng silid. Congratulations, ate. Hindi ka ba masaya para sa akin? Para sa amin? Dugtong pa ni Lysandra. Ang kanyang boses ay may halong tamis na tila ba ang kanyang ginagawa ay isang kabutihan. Tumayo si Leoncio at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Lunaria. Walang awa, walang pagsisisi. Tanging isang malamig na determinasyon. Lunaria, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Ngayong magkakaroon na kami ng anak ni Lysandra, kailangan namin ng espasyo. Ang kwarto mo, ang kwartong yan, kailangan na naming ihanda para sa nursery. Ang bawat salita ni Leoncio ay tila isang malaking pader na gumigiba sa huling pag-asa ni Lunaria. Ang bahay na ito, ang bawat poste at bawat pader na binayaran niya mula sa sarili niyang pawis ay dahan-dahan ng inaagaw sa kanya ng harapan. Leoncio, asawa mo ako. Ito ang bahay natin. Bulong ni Lunaria, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha na puno ng pait. Asawa? Lunaria, let's be practical. Isang baog na asawa na walang ibang ginawa kundi magmukmok at mag-isip ng kumpanya. Boses ni Lucinda na puno ng pang-uuyam. Ang kailangan ng anak ko ay isang babaeng kayang magbigay ng tagapagmana. At ngayong nandito na si Lysandra, wala ka ng silbi sa bahay na ito. Inayos ni Leoncio ang kanyang polo at tumayo ng tuwid sa harap ng kanyang asawa. I want you out of this house by next week, Lunaria. I'll provide a small apartment for you, but this place belongs to my new family now. Ayoko nang makita ang mukha mo rito habang nagbubuntis si Lysandra. Baka kung ano pa ang gawin mo sa anak namin dahil sa inggit mo. Naiwan si Lunaria na nakatayo sa gitna ng hapagkainan habang ang tatlo ay patuloy sa pagkain na tila ba siya ay isang aninong wala ng buhay. Ang bawat subo nila ay tila paglamon sa kanyang pagkatao. Ang bango ng pagkaing niluto niya ay naging amoy ng kamatayan. Paano mo tatanggapin ang huling hatol ng pagpapatapon kung ang taong nangakong magiging proteksyon mo ay siya palang kukuha ng huling bubong na natitira sa iyong ulo? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng maliit na computer cafe ay tila mga luhang hindi na magawang ilabas ni Lunaria mula sa kanyang mga matang tuyo na sa sobrang pighati. Nakaupo siya sa harap ng isang kumukutitap na monitor. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin habang nakapatong sa keyboard. Sa loob ng silid na yon, tanging ang mahinang ugong ng mga fan ng computer ang sumasaliw sa katahimikan. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya na sa mundong ito ng mga algorithm at code, doon lamang siya tunay na may kapangyarihan. Dahan-dahang inilapag ni Levi ang isang tasa ng mainit na kape sa tabi ng kanyang kamay. Ang usok mula sa tasa ay sumasayaw sa hangin, nagdadala ng amoy ng barako na bahagyang nagpapakalma sa naninikip na dibdib ni Lunaria. Uminom ka muna. Kanina ka pa nakatitig sa screen, baka bumigay ang katawan mo, mahinang sabi ni Levi. Ang kanyang boses ay may lalim na tila isang malambot na kumot na bumabalot sa nagiginaw na kaluluwa ni Lunaria. Hindi ko pwedeng itigil ito, Levi. Gusto nila akong palayasin sa bahay na ako mismo ang nagbayad. Gusto nilang kunin ang lumina na parang isang laruang wala akong karapatan. Bulong ni Lunaria. Ang kanyang boses ay nanginginig
sa pagitan ng puot at pagkapagod. Hindi sumagot si Levi. Sa halip ay kinuha niya ang kanyang sariling jacket at dahan-dahang isinuot ito sa mga balikat ni Lunaria. Ang init ng tela at ang banayad na amoy ng sandalwood mula sa jacket ni Levi ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Lunaria. Isang pakiramdam ng pagpapahalaga na matagal na niyang kinalimutan. Sa loob ng 5 taon, si Leoncio ay laging humihingi, laging kumukuha. Ngunit si Levi ay laging nagbibigay, laging nag-aalaga sa paraang tahimik at walang hinihintay na kapalit. I'm here, Lunaria. You don't have to carry the whole world alone anymore. Just focus on the data. Ako ang bahala sa paligid mo. Dugtong ni Levi habang ang kanyang kamay ay bahagyang dumapo sa likod ng upuan ni Lunaria. Hindi humahawak, ngunit nagpaparamdam ng proteksyon. Ang distansya nila ay sapat na para maramdaman ni Lunaria ang init ng katawan ni Levi, isang presensyang nagpapatibay sa kanyang loob sa gitna ng unos. Muling humarap si Lunaria sa monitor at mabilis na nag-type. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang mga linyang dumadaloy sa screen. Biglang tumigil ang kanyang mga daliri nang makakita siya ng isang kakaibang folder na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng server ng kumpanya. May pangalan itong Ventures, isang pangalang hindi kailanman nabanggit ni Leoncio sa kanya. Levi, tignan mo ito. Tawag ni Lunaria. Lumapit si Levi at tumayo sa likuran niya. Ang kanyang mukha ay malapit na sa buhok ni Lunaria, kaya't nararamdaman nito ang bawat hininga ng lalaki. Binuksan nila ang folder at isa-isang lumabas ang mga dokumento. Hindi ito mga sales report o inventory. Ito ay mga record ng mga transaction patungo sa mga shell companies sa ibang bansa. Malalaking halaga ng pera ang pinalalabas ni Leoncio mula sa Lumina. Itinatago ito sa ilalim ng mga pekeng kontrata para sa mga serbisyong hindi naman kailanman naibigay. Ginamit niya ang Lumina para sa money laundering, bulong ni Levi. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Kaya pala, ganoon na lang ang pagmamadali niyang makuha ang buong kontrol mula sa iyo. Hindi lang siya magnanakaw ng talino, Lunaria. Isa siyang kriminal. Ramdam ni Lunaria ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang lalaking pinagkakautangan niya ng loob, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay at talino, ay ginagamit ang kanyang pinakamahalagang likha para sa mga ilegal na gawain. Ang bawat sentimong kinita nila ay may bahid ng dumi at siya ang ginagawang pananggalang ni Leoncio kung sakaling sumabog ang lahat. Napahilig si Lunaria sa sandalan ng upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Hinimas ito ni Levi ng dahan-dahan, isang kilos na puno ng pakikiramay. Don't let this break you, Lunaria. This is exactly what we need. This is the rope that will hang them. Mahinang bulong ni Levi sa kanyang tainga. Tumingala si Lunaria at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng asul na liwanag ng monitor, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ni Levi. Hindi isang biktima, kundi isang mandirigma. Ang kilig na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Hindi lang kumpanya ang kukunin ko sa kanya, Levi. Sisiguraduhin ko na ang bawat dumi na ginawa niya ay malalaman ng buong mundo. Hahayaan ko silang malunod sa sarili nilang kasakiman. Anas ni Lunaria, ang kanyang boses ay tila isang matalim na talim sa gitna ng gabi. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang monitor ay biglang nagpakita ng isang pulang babala. Isang login attempt ang nagaganap mula sa isang pamilyar na IP address, ang computer ni Leoncio sa kanilang bahay. Ang sistema ay nagpapadala ng alerto at anumang oras ay maaaring malaman ni Leoncio na may ibang nakakapasok sa kanyang mga lihim na file. Paano mo itatago ang iyong mga hakbang kung ang kaaway ay nagsimula na ring magising at maghanap sa dilim? Ang bawat linyang lumalabas sa screen ng computer
ay tila mga daliring humahaplos sa leeg ni Leoncio nang hindi nito nalalaman. Sa gitna ng kadiliman ng computer cafe, ang mukha ni Lunaria ay nababalot ng asul na liwanag. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang pinagmamasdan ng bawat paggalaw ng cursor sa kabilang dulo ng lungsod. Nararamdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Ngunit ang puot na nag-uudyok sa kanya ay mas matimbang kaysa sa takot na mahuli. Mabilis na nag-type si Lunaria. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa ibabaw ng mga letra. Lumilikha ng isang serye ng mga command na magpapabago sa kapalaran ng lumina. Hindi niya balak na sirain ang kumpanya ng tuluyan. Sa halip, ay maglalagay siya ng isang banayad na lason sa system. Isang glitch na unti-unting maglalabas ng mga dokumentong itinago ni Leoncio. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay tila isang tahimik na sigaw ng katarungan para sa kanyang nawalang anak at sa kanyang tinapak-tapakang dignidad. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Livy sa monitor habang nakatayo sa likuran ni Lunaria. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa likod ng upuan, nagpaparamdam ng isang matatag na suporta na tila isang pader na hindi matitibag. Now or never, Lunaria. Kapag pinindot mo ang enter, magsisimula na ang pagguho ng toring itinayo niya sa kasinungalingan, mahinang bulong ni Levi. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalaga, isang himig na nagpapagaan sa mabigat na pasanin ni Lunaria. Dahan-dahang idiniin ni Lunaria ang kanyang daliri sa huling key. Ang monitor ay nag-flicker ng bahagya, tila isang huling hininga bago ang isang malaking pagbabago. Ang pulang babala ay naglaho at napalitan ng isang mensaheng command executed. Sa sandaling iyon, ang mga lihim na file ni Leoncio ay nagsimulang dumaloy patungo sa isang ligtas na server na tanging sila lamang ni Levi ang may kontrol. Kinaumagahan, ang kumpanya ng mga Vargas ay nabalot ng kaguluhan. Sa loob ng opisina ni Leoncio, ang bawat telepono ay tila nagrereklamo sa dami ng tawag mula sa mga kliyente. Ang Lumina system na dating pinagmamalaki ni Leoncio ay nagsimulang magpakita ng mga maling datos, mga error na hindi kayang ayusin ng kahit sinong IT specialist na naroon. Ano ang nangyayari rito? Bakit hindi ma-access ang mga accounts? Sigaw ni Leoncio. Ang kanyang boses ay puno ng galit at kaba habang hinahampas ang kanyang lamesa. Ang kanyang mukha ay namumula at ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahalin, ngunit gusot na polo. Tumingin siya sa mga empleyado na tila ba gusto niyang saktan ng mga ito sa kanyang pagkapahiya. Sir, may glitch sa main server. Parang may pumasok na virus na tanging ang creator lang ang nakakaintindi ng logic. Tugon ng isa sa mga programmer. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot sa harap ng nagngangalit na boss. Lumingon si Leoncio kay Lysandra na nakatayo sa sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na may halong pait. Lysandra, tawagan mo si Lunaria. Sabihin mo sa kanyang kailangan niya rito ngayon din. Aniya sa isang boses na tila isang nagmamakaawang hayop sa gitna ng bitag. Ngunit nang dumating si Lunaria sa opisina, makalipas ang ilang oras, ang kanyang mukha ay suot ang isang maskara ng kawalang malay. Leoncio, what happened? Bakit ang gulo rito? Tanong ni Lunaria. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pakunwaring pag-aalala. Lumapit siya sa computer at tumingin sa screen na tila ba hindi niya alam ang dahilan ng lahat ng error na lumalabas. Ayusin mo ito, Lunaria. Ngayon din, utos ni Leoncio habang mahigpit na hinahawakan ang balikat ni Lunaria. Ang kanyang hawak ay masakit, isang paalala ng kanyang pagnanais na kontrolin ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Lunaria ang kanyang sariling lakas na hindi nakikita ng asawa. Love, I'm trying, pero mukhang masyadong malalim ang problema. Baka may ginawa kang hindi ko alam kaya nagkagulo ang system? Mahinang tugon ni Lunaria habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa screen.
Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagalaw sa mouse. Tila ba nag-aayos, ngunit sa totoo ay mas lalo pang binabaon ang ebidensya ng money laundering ni Leoncio. Sa gitna ng tensyon, ang cellphone ni Leoncio na nakalapag sa lamesa ay nagliwanag. Isang opisyal na email ang pumasok. Dahan-dahang lumapit si Leoncio at binuksan ang mensahe. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila napatigil sa gitna ng kanyang lalamunan. Ang email ay galing sa Bureau of Internal Revenue, isang abiso ng agarang audit dahil sa mga hindi maipaliwanag na transaksyon na nakita sa kanilang system. Nabitawan ni Leoncio ang kanyang telepono. Ang tunog nito sa ibabaw ng lamesa ay tila isang huling hatol ng kamatayan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaupo siya sa kanyang upuan. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan. Paano mo ipapaliwanag ang iyong kabaligtaran na mundo kung ang bawat bilyong piso na ninakaw mo ay nagsimula ng bumalik sa iyo bilang isang tanikalang hihila sa iyo patungo sa rehas ng katarungan? Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay tila nagpapanggap na nagdadala ng kapayapaan sa loob ng bahay ng mga Vargas. Ngunit sa loob ng kusina, ang bawat galaw ni Lunaria ay puno ng isang mapanganib na katiyakan. Ang bango ng adobo na dahan-dahang nagluluto sa kawali ay humahalo sa asim ng sinigang na paborito ni Lysandra, isang halimuyak na dapat sana ay tanda ng isang masayang linggo, ngunit para kay Lunaria, ito ang amoy ng isang huling hantungan. Ang bawat paghiwa niya sa mga rekado ay tila isang ritual ng paghihiganti. Ang talim ng kutsilyo na dumidikit sa kahoy na sangkalan ay lumilikha ng isang ritmo na tanging siya lamang ang nakakaintindi sa gitna ng katahimikan. Nang maihanda na ang lahat sa hapagkainan, lumabas si Lunaria mula sa kusina na may suot na isang banayad at misteryosong ngiti. Nakaupo na sa kanilang mga pwesto sina Lucinda, Leoncio at Lysandra. Ang bawat isa sa kanila ay tila abala sa sariling mundo, ngunit ang tensyon ay mabigat na nakasabit sa hangin, tila isang makapal na ulap bago ang pagbagsak ng ulan. Si Leoncio ay walang tigil sa paghimas sa kanyang noo, halatang balisa dahil sa balita ng audit, habang si Lysandra naman ay patuloy sa pag-aalaga sa kanyang tiyan na tila ito ang kanyang gintong sertipiko sa loob ng bahay na iyon. Kain na tayo. Inihanda ko ang lahat ng paborito ninyo dahil baka ito na ang huling pagkakataon na magkakasama tayo sa ganitong handaan. Mahinang sabi ni Lunaria habang inilalapag ang huling mangkok ng sabaw sa gitna. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na seda, ngunit may talim na hindi nila napapansin. Ano bang sinasabi mo, Lunaria? Baka huling pagkakataon? Napakaniga mo talagang babae ka, kaya siguro hindi ka biniyayaan ng anak dahil sa sama ng aura mo. Bulyaw ni Lucinda habang agad na sumasandok ng kanin. Tignan mo itong si Lysandra. Napakaaliwalas ng mukha. Ganyan ang dapat na babae sa pamilyang ito. Ngumiti lang si Lunaria at dahan-dahang naupo. Tumingin siya kay Leoncio na tila hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya. Leoncio, bakit parang wala ka sa mood? Is it about the kumpanya? Narinig ko may audit daw. Huwag kang mag-alala. Joke lang naman yung mga nawawalang pondo na nababalita, di ba? Sino ba namang tanga ang maglalabas ng bilyon-bilyon para sa mga ghost projects unless gusto niyang mabulok sa kulungan? Biglang nabulunan si Leoncio sa kanyang kinakain. Ang tunog ng kanyang pag-ubo ay tila isang babala sa gitna ng hapagkainan. Mabilis na iniabot ni Lysandra ang baso ng tubig sa kanyang kuya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin kay Lunaria. Ate, what are you talking about? Leoncio is a good CEO. Huwag mo siyang itulad sa mga kriminal. You should be supporting him, hindi yung tinatakot mo siya ng mga ganyang joke. I'm just joking, Lysandra. Masyado naman kayong seryoso. Tugon ni Lunaria habang dahan-dahang humihigop ng sabaw. Napakasarap ng asim, di ba? Tila ba nanunuot hanggang sa buto? Kagaya ng mga lihim na pilit nating itinatago, pero unti-unti ring lumalabas. Alam mo ba, Leoncio,
Napanaginipan ko kagabi si Papa. Sabi niya, bantayan ko daw ang mga gamit ko dahil baka pati ang sarili kong kapatid ay maging anay na uubos sa pundasyon ng bahay na binuo ko. Isang nakakatuwang panaginip, hindi ba? Nabitawan ni Lucinda ang kanyang kutsara. Ang tunog ng metal na tumama sa porselana ay tila isang hudyat ng pagkabasag ng kanilang maskara. Lunaria, tama na ang mga parinig mo. Kung hindi ka makakaalis sa bahay na ito ng matahimik, huwag mo kaming idadamay sa kabaliwan mo. Sigaw ng matanda, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takos. Sa gitna ng sigawan ni Lucinda, isang malakas na tunog ng pagkatok ang umalingaw-ngaw mula sa pangunahing pinto ng bahay. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang tibok ng puso na bumibilis sa gitna ng takot. Napahinto ang lahat. Si Leoncio ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang mga paa. Sino iyan sa ganitong oras? Tanong ni Lysandra. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa kaba. Dahan-dahang tumayo si Lunaria at naglakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito nang walang anumang pag-aalinlangan. Sa labas, nakatayo ang tatlong lalaking nakauniporme. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumatama sa kanilang mga lensana, nagbibigay ng isang nakakasilaw na sulyap sa batas na matagal nang iniwasan ni Leoncio. Good afternoon. Is this the residence of Mr. Leoncio Vargas? We are from the National Bureau of Investigation. We have a search warrant for all financial documents and digital devices related to the Lumina system regarding a massive fund discrepancy and alleged money laundering. Boses ng isa sa mga opisyal, ang kanyang tinig ay malamig at hindi matatanggihan. Pumasok ang mga opisyal sa loob ng bahay, ang bawat hakbang nila sa mamahaling tiles ay tila isang pagtapos sa karangyaan ng mga Vargas. Lumapit sila kay Leoncio na hanggang ngayon ay nakaupo pa rin sa harap ng kanyang plato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang pirasong karne na hindi na niya malunok. Lunaria, anong ginawa mo? Bulong ni Leoncio. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hininga habang nakatingin sa kanyang asawa na nananatiling kalmado sa gilid. Tumingin si Lunaria ng diretso sa kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Leoncio ang apoy ng katarungan sa mga mata nito. Hindi ako ang gumawa nito, Leoncio. Ikaw ang nagtanim ng lahat ng ito. Ako lang ang nag-ani ng prutas na hinugna sa kasamaan. Tugon ni Lunaria sa isang boses na puno ng kapayapaan, ngunit may talim ng isang hatol. Paano mo haharapin ang gabi sa loob ng isang bahay na puno ng mga estranghero kung ang bawat lihim na inakala mong baon na sa lupa ay isa-isang nang hinuhukay sa harap ng iyong mga mata? Ang gabi ay tila isang malawak na dagat ng katahimikan habang nakaupo si Lunaria sa isang tago at madilim na bahagi ng parke, malayo sa ingay ng mga sirena at kaguluhan sa kanilang bahay. Ang malamig na simoy ng hangin ay yumayakap sa kanyang pagkatao. Nagdadala ng amoy ng basa na damo at ang alat ng kanyang sariling mga luha na dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga bituin sa langit at ang kislap ng mga gusali sa malayo, tila mga pangarap na hindi na niya kayang abutin. Isang pamilyar na bulto ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mga yabag nito sa tuyong dahon ay tila isang banayad na kumpas na nagpapahayag ng pagdating ng isang kaibigan. Si Levi. Inilapag ni Levi ang isang bote ng tubig sa tabi ni Lunaria at tahimik na naupo sa kabilang dulo ng bench. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi pa nabibitawan. Ngunit ang presensya ni Levi ay sapat na para maramdaman ni Lunaria na hindi na siya mag-isa sa gitna ng kanyang laban. You look exhausted, Lunaria. Hindi mo kailangang laging maging matatag sa harap ng lahat, mahinang sabi ni Levi. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos na nagpapagaan
Sa naninikip na dibdib ni Lunaria, tumingin si Livy sa malayo. Ang kanyang panga ay bahagyang nag-igting habang naaalala ang sarili niyang pait. Hindi lang ang lumina ang ninakaw ni Leoncio sa akin noon. Ninakaw niya ang pagkakataon kong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko bago sila nawala. I was young, mapagtiwala, katulad mo. Lumingon si Lunaria sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Bakit mo ito ginagawa, Levi? Bakit ka bumalik para tulungan ako? Is it just for revenge? Tanong ni Lunaria. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Humarap si Livy sa kanya at sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita ni Lunaria ang isang emosyon sa mga mata nito na kailanman ay hindi niya nakita kay Leoncio. Isang tunay at tapat na pagpapahalaga. Noong una, akala ko paghihiganti lang ang gusto ko. Pero nang makita ko kung paano kanya baluktutin para lamang maging kasangkapan sa kanyang kasamaan, naramdaman ko na kailangan kitang iligtas. Hindi dahil kailangan ko ng kakampi, kundi dahil ayaw kong matapos ang kwento mo sa paraang katulad ng sa akin. Anas ni Levi, habang ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok sa tindi ng damdamin. Dahan-dahang inilahad ni Levi ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang lumapit sa kamay ni Lunaria na nakapatong sa bench. Hindi niya ito hinawakan ng buo, kundi isang banayad na haplos lamang ng kanyang hinlalaki sa ibabaw ng palad ni Lunaria. Isang kilos na tila isang pangako ng katapatan. Nararamdaman ni Lunaria ang init mula sa balat ni Levi. Isang kislap ng kilig na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nararamdaman niyang siya ay isang babaeng pinoprotektahan. Hindi dahil sa kailangan siyang kontrolin, kundi dahil siya ay mahalaga. Lunaria, I want to see you smile again. I want to see the genius woman behind the code stand tall without any chains. Just trust me. Please. Levi's eyes were fixed on hers, and for a moment, the world stopped spinning. Ang bawat hininga ni Lunaria ay tila sumasabay sa ritmo ng puso ni Levi, isang koneksyong binuo sa gitna ng sakit at pagkakaisa. Ngunit sa gitna ng kanilang munting daigdig, isang biglang liwanag mula sa malayo ang tumama sa kanilang kinaroroonan. Ang mga headlight ng isang sasakyan ay tila dalawang naglalakihang mata na naghahanap sa dilim. Naririnig ni Lunaria ang dahan-dahang paggalaw ng mga gulong sa graba, isang tunog na nagpapatigil sa bawat daloy ng kanyang dugo. Leoncio, bulong ni Lunaria, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay mula kay Levi. Ang sasakyan ay dahan-dahang huminto ilang metro lamang mula sa kanilang kinaroroonan. Ang anino ng isang lalaki ay bumaba mula sa driver's seat. Ang kanyang tindig ay puno ng suspisya at nagngangalit na selos. Si Leoncio ay tila isang lobong naghahanap ng kanyang biktima sa gitna ng gabi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang sinusuri ang bawat sulok ng parke. Levi, kailangan mo nang umalis. Bilis! Hiyaw ni Lunaria sa isang pabulong na tono. Ang kanyang puso ay tila isang martilyo na humahampas sa kanyang mga tadyang. Tumayo si Levi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Lunaria nang may halong pag-aalala. Mag-iingat ka. Tandaan mo ang plano natin. Huling bilin niya bago ito dahan-dahang lumusot sa makapal na mga halaman sa likuran ng parke. Tila isang aninong muling bumalik sa dilim. Saktong pag-alis ni Levi, narating ni Leoncio ang bench. Ang kanyang mukha ay namumula at ang amoy ng alak ay bahagyang humahalo sa hangin. Lunaria, kanina pa kita hinahanap. Anong ginagawa mo rito sa dilim? At sino ang kasama mo? Boses ni Leoncio na puno ng bagsik habang mahigpit na hinahawakan ang braso ni Lunaria. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa laman ng kanyang asawa. Paano mo ipapaliwanag ang iyong pag-iisa sa gitna ng gabi kung ang bawat bakas ng init ng ibang tao ay tila nakaukit pa rin sa iyong balat at ang iyong puso ay sumisigaw ng isang pangalang hindi dapat marinig ng iyong asawa?
Ang bawat segundo sa loob ng opisina ni Leoncio ay tila isang patak ng asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang natitirang katinuan. Ang bango ng mamahaling leather at ang amoy ng alak ay humahalo sa malapot na tensyon na bumabalot sa silid. Nakatayo si Lunaria sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na tila mga munting alitaptap sa gitna ng dilim, habang sa likuran niya ay maririnig ang mabilis na paghinga ng kanyang asawa. Isang tunog ng isang taong nalulunod sa sarili niyang kasakiman. Love, wala na tayong choice. Ang NBE, ang audit. Sasakalin nila tayo hanggang sa wala na tayong maihinga. Boses ni Leoncio na puno ng kaba at pait. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang baso ng whiskey. Ang tunog ng yelo na tumatama sa salamin ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahang humarap si Lunaria. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapanlinlang na awa. Isang maskarang binuo niya sa loob ng maraming gabi ng pagluha. Lumapit siya kay Leoncio at dahan-dahang inayos ang gusot na kuwelyo ng polo nito. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri sa tela ay tila isang banayad na pagsakal na hindi nararamdaman ng lalaki. Alam ko, Leoncio. Kaya nga hindi ako tumigil sa paghahanap ng paraan. May nakausap akong investor mula sa Singapore, ang L Ventures. Gusto nilang mag-inject ng bilyong pondo sa Lumina para matakpan ang mga butas na nakita ng BIR. It's a bailout, love. Isang huling pagkakataon para maisalba ang pangalan mo. Mahinang bulong ni Lunaria. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Leoncio. 1 bilyon. Boses ni Lysandra na biglang sumulpot mula sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ang kanyang tiyan ay bahagyang nakabukol sa ilalim ng kanyang suot na silk dress. Ate, totoo ba yan? 1 bilyon para sa kumpanya? Ibig sabihin, hindi tayo mawawalan ng bahay? Hindi tayo maghihirap? Tumingin si Lunaria sa kanyang kapatid. Ang puot sa kanyang puso ay tila isang naglalayab na apoy, ngunit nanatili siyang kalmado. Yes, Lysandra. Pero may kapalit. Gusto ng investor ng security. Kailangan ng personal guarantee ni Leoncio. Lahat ng ari-arian, ang kumpanya, ang bahay na ito, pati ang mga bank accounts, kailangang maging collateral para sa loan. Napahinto si Leoncio. Ang baso sa kanyang kamay ay tila naging napakabigat. Personal guarantee? Lunaria, pati ang bahay. Paano kung magkaproblema? Bulong ni Leoncio. Ang kanyang pagiging duwag ay lumalabas sa gitna ng kanyang takot. Love, remember what you said? Na ikaw ang hero ng pamilyang ito? Boses ni Lunaria na puno ng pang-uuyam na nakabalot sa pagmamahal. You saved my father's life before. Ngayon, ako naman ang nagliligtas sa'yo. Trust me, kagaya ng pagtitiwala ko sa'yo nung ibinigay ko ang lahat ng shares ko. Wala kang ibang choice. Either you sign this and we fight, or you let the NBI take everything tomorrow morning and we rot in jail. Pumasok si Lucinda sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Leoncio, anak, makinig ka kay Lunaria. Ito lang ang tanging paraan para hindi tayo mapahiya sa harap ng mga kaibigan natin sa simbahan. Pirmahan mo na yan. Ang pamilyang Vargas ay hindi pwedeng bumagsak sa kalsada. Inilapag ni Lunaria ang isang itim na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang kislap ng gintong logo ng L Ventures ay tila isang huling liwanag sa gitna ng madilim na silid. Sa loob nito, ang bawat pahina ay puno ng mga teknikal na salitang tanging si Lunaria at si Levi lamang ang tunay na nakakaintindi. Sa pinakailalim, may isang maliit na sugnay. Isang fine print na nagsasabing kapag ang kumpanya ay nabigong magbayad sa loob ng 3 araw, ang lahat ng ari-arian ay automatikong malilipat sa pangalan ng kumpanyang L Ventures, na pag-aari pala ni Lunaria sa ilalim ng isang alias. Kinuha ni Leoncio ang pluma. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang naghihingalong hayop.
Tumingin siya kay Lysandra na tumatango at kay Lucinda na tila nagdarasal sa gilid. Pagkatapos, tumingin siya kay Lunaria. Are you sure about this, love? I've never been so sure in my entire life, Leoncio. Tugon ni Lunaria. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim. Tila ba hinihigop ang huling piraso ng kaluluwa ng kanyang asawa. Dahan-dahang idiniin ni Leoncio ang pluma sa papel. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang sariling karangyaan. Ang tunog ng pluma na dumidikit sa papel ay tila huling tibok ng puso ng isang taong malapit ng mamatay. 1, 2, 3. Bawat pirma ay tila isang pako sa krus na siya mismo ang bumuo. Nang matapos ang huling pirma, binitawan ni Leoncio ang pluma. Ang tunog nito sa ibabaw ng lamesa ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Napahilig siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ginhawa. Iniisip na nailigtas na niya ang kanyang sarili. Salamat, Lunaria. I knew I could count on you. Aniya habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi hinayaan ni Lunaria na hawakan siya nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder at niyakap ito sa kanyang dibdib. Tila ba ito ang kanyang pinakamahalagang kayamanan? Isang matamis at nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nakita ni Leoncio sa loob ng 10 taon. Paano mo tatanggapin ang katotohanan na ang bawat pirma mong inakala mong magliligtas sa'yo ay siya palang susi na magbubukas sa pinto ng iyong sariling bilangguan? Ang marangyang ballroom ng Grand Hyatt ay punong-puno ng kislap ng mga chandelier na tila mga munting bituin sa gitna ng isang mapagkunwaring gabi. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay pumupuno sa bawat sulok. Ngunit para kay Lunaria, ang bawat hininga niya ay may halong pait ng katotohanang matatapos na sa gabing ito. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na gown, isang kulay na tila nagpapahayag ng pagluluksa para sa kanyang nakaraan at paghahanda para sa isang libing ng mga pangarap ng kanyang mga kaaway. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Leoncio. Ang kanyang dibdib ay busog sa pagmamalaki habang hawak ang isang gintong tropeo. Sa tabi niya ay si Lysandra, nakasuot ng isang lalong lulan na pulang gown na tila isang naglalayab na apoy sa gitna ng karamihan. Ang bawat kumpas ng kamay ng mga tao, ang bawat tunog ng palakpak na tila mga alon sa dalampasigan, ay nagbibigay ng kakaibang enerhiya sa dalawa na inakalang nasa rurok na sila ng kanilang tagumpay. Ladies and gentlemen, tonight is not just about Lumina's 10th anniversary. It's about family. It's about trust. Boses ni Leoncio na umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tumingin siya kay Lysandra nang may paghanga na kailanman ay hindi niya ipinakita kay Lunaria. I want to introduce the new face of our future, the woman who stood by me through the toughest times, my Vice President, Lysandra Delgado. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatuon sa malaking LED screen sa likod ng entablado, naghihintay para sa video presentation ng tagumpay ni Lysandra. Ngunit sa isang iglap, ang liwanag ng screen ay biglang nagbago. Ang makulay na montage ng mga tagumpay ay napalitan ng isang madilim at magaspang na video recording. Isang tagpo sa loob ng isang silid na tila pamilyar sa lahat ng naroon. Sa screen, malinaw na makikita si Lysandra at Leoncio. Ang kanilang mga boses ay malinaw na naririnig sa buong sound system. Huwag mong kakalimutan, Leoncio. Pinatay ko ang pamangkin ko para lang makuha ka. Ang vitamins ni Lunaria, pinalitan ko ng pampalaglag. Boses ni Lysandra na tila isang tinig mula sa kailaliman ng impyerno. Kasunod nito ay ang mga dokumento ng money laundering, ang bawat transaksyon patungo sa mga shell companies, at ang pirma ni Leoncio sa ilalim ng pondo ng L Ventures. Ang bawat pahina ng katotohanan ay isa-isang lumalabas sa screen, tila mga sampal ng tadhana sa harap ng libu-libong mga bisita. Isang matinding katahimikan ang namayani sa buong ballroom.
Ang bawat hininga ng mga tao ay tila napatigil at ang tanging maririnig ay ang dahan-dahang pagbagsak ng mga baso ng champagne sa sahig. Ang tunog ng kristal na nagkakaburag ay tila hudyat ng pagguho ng lahat. Si Leoncio ay tila naging isang estatwa sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang mga paa. Ang pluma na hawak niya ay nahulog sa sahig. Isang maliit na tunog na tila huling hatol ng kamatayan. Leoncio, Lisandra. Boses ni Lucinda na puno ng pangamba habang nakatitig sa screen. Ang kanyang rosaryo ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang bawat butil nito ay nagkawatak-watak sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahan-dahang naglakad si Lunaria patungo sa harap ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Tumingala siya sa kanyang asawa at sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, ngunit may apoy ng katarungan. Happy anniversary, Leoncio. Sana ay nagustuhan ninyo ang regalo ko. Dahil mula sa gabing ito, ang lumina, ang bahay, at ang bawat barya na hawak ninyo ay pag-aari na ng L Ventures. At ako ang nag-iisang may-ari ng L Ventures. Mahinang bulong ni Lunaria, ngunit sapat na para marinig ng dalawa sa gitna ng kanilang pagkagulantang. Si Lysandra ay nagsimulang manginig. Ang kanyang pulang damit ay tila naging isang kulungan na sumasakal sa kanya. Leoncio, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo iyan. Hiyaw ni Lysandra, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at takot. Ngunit bago pa man makapagsalita si Leoncio, ang pinto ng ballroom ay bumukas ng malakas. Isang pangkat ng mga pulis at mga opisyal ng NB Quickies ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang bawat yabag ng kanilang mga bota sa carpet ay tila mga huling tibok ng puso ni Leoncio. Mr. Leoncio Vargas and Miss Lisandra Delgado, you are under arrest for several counts of corporate fraud, money laundering, and alleged foul play, leading to a termination of pregnancy. You have the right to remain silent. Boses ng opisyal na tila isang huling hantungan ng kanilang karangyaan. Pilit na nagpumigla si Leoncio, ngunit ang bawat galaw niya ay tila mas lalo pang naglulubog sa kanya sa putikan. Nakita niya si Lunaria na dahan-dahang tumatalikod. Naglalakad palabas ng ballroom habang ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumabalot sa kanya. Sa gitna ng dilim sa labas, nakatayo si Levi. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at kapayapaan habang hinihintay ang babaeng muling bumangon mula sa sarili nitong abo. Paano mo haharapin ang umaga sa loob ng isang rehas na bakal kung ang tanging alaala mo ay ang mukha ng babaeng inakala mong mahina, ngunit siya palang kukuha ng huling piraso ng iyong kalayaan? Ang sinag ng madaling araw ay pumasok sa malaking bintana ng sala. Tila binubulgar ang bawat dumi at kasalanang naganap sa loob ng mga pader nito sa loob ng maraming taon. Ang bango ng kape na dati ay nagbibigay ng init sa umaga ay napalitan ng amoy ng alikabok at ang malamig na simoy ng kawalan. Sa gitna ng pasilyo ng himpilan ng pulisya, ang anino ni Lunaria ay humahaba sa semento. Tila isang reynang naglalakad sa gitna ng mga guho ng isang kahariang siya mismo ang nagpabagsak. Sa labas ng rehas, nakaluhod si Lucinda. Ang kanyang mamahaling bestido ay gusot-gusot na at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay nakalaylay na sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay mugto at ang dahan-dahang pag-agos ng luha sa kanyang kulubot na mukha ay lumilikha ng mga maputik na bakas. Lunaria, anak, maawa ka. Hiyaw ni Lucinda, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hayop na humihingi ng huling pagkakataon. Huwag mong hayaang mabulok ang anak ko sa loob. Pamilya tayo, di ba? Tumingin ka sa akin, Lunaria. Maawa ka sa apo ko na dinadala ni Lysandra. Dahan-dahang humarap si Lunaria. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, tila isang malalim na lawa na hindi natitinag ng kahit anong bagyo.
Lumapit siya kay Lucinda. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay lumilikha ng isang matatag at determinadong ritmo. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng matanda. Tinitignan ito ng may halong pait at paglaya. Pamilya, boses ni Lunaria na tila isang malamig na hangin sa gitna ng taglamig. Noong pinapalitan ni Lysandra ang vitamins ko para makunan ako, naisip ba ninyo ang pamilya? Noong ninanakawan ninyo ako ng talino at pagkatao, nasaan ang awa ninyo? Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin? Binayaran ko na yon kagabi nang pirmahan ni Leoncio ang mga dokumento ng L Ventures. Wala na akong utang sa inyo, Lucinda. Maski isang sentimo, wala na. Mula sa loob ng rehas, lumapit si Leoncio. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na may halong desperasyon. Mahigpit niyang hinawakan ang mga bakal. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa matigas na metal. Lunaria, you can't do this to me. Lahat ng ito ay gawa-gawa mo lang. I love you, diba? Mag-umpisa tayo uli, please. Anas ni Leoncio, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot habang nakatingin sa kanyang asawa. Tumingin si Lunaria sa kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, wala na siyang naramdamang kahit anong kirot. Ang lalaking nasa harap niya ay isa na lamang estrangherong wala ng kapangyarihan sa kanyang buhay. Inilabas ni Lunaria ang isang keychain mula sa kanyang bulsa, ang susi ng kanilang kondo, ang susi ng bahay na siya ang nagbayad mula sa bawat puyat at pagod. Ang pag-uumpugan ng mga metal na susi ay tila isang huling kampana ng kalayaan sa pandinig ni Lunaria. Dahan-dahan niyang binitawan ang keychain sa harap ni Lucinda. Ang tunog ng mga susi na tumama sa semento ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang sumpa. This is the last thing I will give you. Use it to pack your things. You have until tonight to leave my house. After that, I will change the locks and the ownership will be fully under L Ventures. Mahinang bulong ni Lunaria. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na hindi na mababago. Ate, maawa ka sa akin. Boses ni Lysandra mula sa kabilang selda. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot habang nakahawak sa kanyang tiyan. Magkakapatid tayo. Huwag mong gawin ito sa akin. Lumingon si Lunaria sa kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Ang pagmamahal na dati ay nagbubuklod sa kanila ay naging abo na sa hangin. You killed my baby, Lysandra. You killed the only thing that could have connected us forever. Mabulok ka sa konsensya mo, kasama ng mga kasinungalingan mo. Tugon ni Lunaria bago siya tuluyang tumalikod. Naglakad si Lunaria palabas ng himpilan. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan kaysa sa nauna. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 10 taon ay naglaho na, napalitan ng isang mapayapang katahimikan. Sa labas, nakasandal si Livy sa kanyang sasakyan. Ang mga kamay ay nasa bulsa habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Nang makita niya si Lunaria, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpaparamdam ng kaligtasan at bagong simula. Tapos na ba? Tanong ni Levi. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng nanlalamig na umaga. Tapos na, Levi. Malaya na ako? Tugon ni Lunaria. Tumingala siya sa malawak na langit. Ang asul na kulay nito ay tila nag-aanyaya sa kanya sa isang mundong wala ng tanikala. Ngunit habang naglalakad siya patungo kay Levi, isang tanong ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan. Tila isang munting tinig na nagpapaalala sa kanya na ang paglaya ay hindi lamang ang pag-alis sa madilim na kahapon. Paano mo uumpisahan ang pagbuo sa iyong sarili kung ang bawat piraso ng iyong puso ay matagal nang nadurog ng mga taong inakala mong magiging tanging pundasyon ng iyong buhay? Ang bawat pader ng bagong tanggapan ng Lumina Foundation ay kulay puti, sumisimbolo sa isang malinis na papel na handang sulatan ng isang bagong kwento. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay nagdadala ng liwanag na hindi nakakasilaw, kundi nagbibigay ng init na tila isang banayad na yakap sa balat ni Lunaria.
ang amoy ng sariwang kape, at ang halimuyak ng mga bagong tanim na bulaklak sa pasilyo ay pumupuno sa hangin, isang katibayan na ang buhay ay muling sumisibol sa kabila ng dumaang bagyo. Nakatayo si Lunaria sa gitna ng kanyang bagong opisina, pinagmamasdan ang mga larawan sa kanyang computer screen, hindi na mga code para sa money laundering, kundi mga mukha ng mga kababaihang natulungan ng kanyang pundasyon na makabangon mula sa pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Ang bawat tagumpay nila ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa malalim na sugat sa kanyang sariling puso. Nararamdaman niya ang isang mapayapang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay wala na ang dati nitong bigat. Isang mahinang pagtama sa pintuan ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Dahan-dahang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Levi. Nakasuot siya ng isang asul na polo na tila sumasalamin sa kalmado niyang disposisyon. May dala siyang isang maliit na pot ng puting orchid. Ang kislap ng hamog sa mga talulot nito ay tila mga diamante sa ilalim ng liwanag. "I thought your desk needed a bit more life," mahinang sabi ni Levi habang inilalapag ang halaman sa tabi ng laptop ni Lunaria. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng abalang araw. Lumapit siya ng bahagya, sapat na para maamoy ni Lunaria ang pamilyar na bango ng sandalwood na laging nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan. Inilagay ni Levi ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa, malapit sa kamay ni Lunaria. Hindi niya ito hinawakan, ngunit ang init na nagmumula sa balat ni Levi ay sapat na para magdulot ng isang banayad na kilig sa buong pagkatao ni Lunaria. "You did it, Lunaria. You built something beautiful out of the ashes. I'm so proud of you." Dugtong ni Levi, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng may tapat na paghanga. "Thank you, Levi." "Hindi ko ito magagawa kung wala ka sa tabi ko," tugon ni Lunaria. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Tumingala siya sa lalaki, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang sarili niyang kinabukasan sa mga mata nito. Isang kinabukasan na hindi na kailangang magtago sa dilim. Lumabas silang dalawa patungo sa balkonahe ng gusali, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Ang langit ay nababalot ng kulay kahil at lila. Isang huling pagtatanghal ng kalikasan bago ang pagdating ng gabi. Ang bawat paghampas ng hangin sa kanilang mga mukha ay tila humahawi sa huling bahagi ng pait ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang tauhan ng tanggapan ang lumapit at nag-abot ng isang sobre kay Lunaria. Ang sobre ay may tatak ng National Penitentiary. Ang bawat letra ng sender ay tila isang mantsa sa gitna ng kanyang kapayapaan. Galing ito kay Leoncio. Dahan-dahang hinawakan ni Lunaria ang sobre. Nararamdaman niya ang gaspang ng papel sa kanyang mga daliri. Ang bawat kanto nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga gabing siya ay nagdurusa sa ilalim ng kamay ng asawa. Alam niya na sa loob nito ay mga salita ng pagsisisi, mga pangakong walang saysay, o baka mga panunumbat na wala ng halaga. "Leoncio wants to talk. He wants forgiveness," bulong ni Lunaria habang nakatitig sa sobre. Ang kanyang puso ay bahagyang kumirot, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa alaala ng batang nawala sa kanya. Tumingin si Levi sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng pangunawa. "The choice is yours, Lunaria. You are the master of your own soul now. Whatever you decide, I'll be right here." Aniya habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat ni Lunaria, isang matibay na sandigan sa gitna ng pag-aalinlangan. Tumingin si Lunaria sa malawak na dagat sa malayo, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa dalampasigan, lumilikha ng isang marahang musika ng paglimot. Tinitigan niya ang sobre sa huling pagkakataon. Ang pangalan ni Leoncio na nakasulat doon ay tila isang multo na pilit siyang hinihila pabalik sa isang madilim na silid. Dahan-dahang pinunit ni Lunaria ang sobre sa gitna, hindi binubuksan, hindi binabasa. Ang bawat piraso ng papel
na nalalaglag sa sahig ay tila mga huling tanikala na tuluyan ng naputol. Kinuha niya ang mga piraso at hinayaang liparin ng hangin patungo sa kailaliman ng gabi. Tapos na ang lahat, Leoncio, ang patawad ko ay hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko upang tuluyan na akong makalaya. Anas ni Lunaria sa hangin. Ngunit bago pa man sila makabalik sa loob, ang kanyang cellphone ay muling nag-vibrate. Isang hindi kilalang numero ang nag-iwan ng isang mensahe. Alam ko ang totoo tungkol sa pinagmulan ng pondo ng L Ventures. Hindi ka pa tapos, Lunaria. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong magtago ng lihim? Ang bawat pintig ng puso ni Lunaria ay muling bumilis. Ang kapayapaang inakala niyang nakuha na niya ay tila isang marupok na salamin na muling nagkaroon ng bitak. Lumingon siya sa paligid, ngunit ang dilim ng gabi ay tila may libong mata na nakatitig sa kanya. Sino ang strangherong ito na nagbabantay sa dilim? At hanggang kailan mo kayang takbuhan ang isang nakaraang hindi mo kailanman ganap na nabaon sa lupa? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang bawat bakas ng putik at pait mula sa dalampasigan ng buhay ni Lunaria. Ang umaga sa Bonifacio Global City ay nababalot ng isang gintong liwanag. Ang sikat ng araw ay humahalik sa salamin ng mga matatayog na gusali. Nagbibigay ng isang pangako ng bagong simula. Sa harap ng bagong tayong gusali ng Lumina Tech and Empowerment Center, ang bawat dekorasyong bulaklak ay sumasayaw sa banayad na hangin, naglalabas ng bango ng sampagita at rosas na pumupuno sa buong paligid. Nakatayo si Lunaria sa harap ng salamin sa kanyang opisina. Nakasuot siya ng isang puting-puting dress na tila isang simbolo ng kanyang ganap na paglaya. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng pagod at takot. Sa halip, ito ay nababalot ng isang kapayapaang tila, isang malalim at tahimik na karagatan. Dahan-dahang hinaplos ni Lunaria ang kanyang tiyan na ngayon ay kapansin-pansin na ang pag-umbok. Isang himala na inakala niyang hindi na kailanman darating muli. Nararamdaman niya ang bawat munting galaw sa loob, isang pintig ng buhay na nagpapaalala sa kanya na ang bawat luha niya noon ay naging pataba para sa bulaklak ng pag-asa ngayon. Isang pamilyar na init ang naramdaman niya sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng sandalwood at ang banayad na presensya ay sapat na hudyat. Dahan-dahang ipinatong ni Levi ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga kamay ni Lunaria sa kanyang tiyan. Ang pagdaiti ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang matamis na kilig na hindi nakakasawa, isang pakiramdam ng pagiging ligtas sa bisig ng isang lalaking tunay siyang nirerespeto. Handa na ang lahat sa labas, Lunaria. Ang mga kababaihang tinutulungan natin, sila ang patunay na hindi ka nag-iisa sa laban na ito, mahinang bulong ni Levi sa kanyang tainga. Ang boses nito ay tila isang musikang nagpapatibay sa kanyang kalooban. Tumingin si Lunaria sa malayo, kung saan ang mga tao ay nagsisimula ng magtipon-tipon para sa inaugurasyon. Naalala niya ang balita kahapon mula sa kanyang abogado. Si Leoncio at Lysandra ay nahatulan na ng pinal na desisyon sa loob ng kulungan. Si Lucinda naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit na apartment sa probinsya. Pinagsisisihan ang bawat sandaling itinaboy niya ang tanging taong tunay na nag-alaga sa kanya. Ang karma ay tila isang malaking gulong na dahan-dahang umikot hanggang sa bumalik sa pinagmulan ng kasamaan. Levi, tinatanong ko ang sarili ko kung napatawad ko na ba sila. Anas ni Lunaria habang nakatitig sa asul na langit. Napatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Hindi ko na sila kaaway, dahil para sa akin, hindi na sila umiiral sa mundong binuo natin. Humarap si Levi sa kanya at dahan-dahang inayos ang isang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Lunaria. Isang banayad na halik ang idinapon ni Levi sa kanyang noo. Isang pagbabasbas ng pag-ibig na walang halong interes.
You are the strongest person I know, Lunaria. And this child will grow up in a world where her mother is a queen of her own destiny. Lumabas silang magkahawak kamay patungo sa entablado. Ang bawat kamay ng mga tao ay nagsagawa ng isang ritmo ng paghanga. Ang tunog ng kanilang pagsalubong ay tila mga alon na nagbibigay ng parangal sa isang mandirigma. Sa gitna ng palakpakan at hiyawan ng kagalakan, huminto si Lunaria sa harap ng mikropono. Tumingin siya sa bawat babaeng naroon, mga inang iniwan, mga asawang niloko, at mga anak na minaltrato. Sa bawat isa sa inyo na nakaramdam na kayo ay mahina, tandaan ninyo ito. Ang bawat code ng buhay ay pwedeng baguhin. Ang bawat sugat ay pwedeng maging peklat na magpapaalala sa inyo ng inyong tagumpay. Huwag kayong matakot na bumalikwas dahil sa bawat paglubog ng araw, may isang bagong umagang naghihintay na kayo mismo ang susulat ng kulay. Boses ni Lunaria na umaalingaw-ngaw ng may awtoridad at pagmamahal. Habang dahan-dahang dumaan ng isang puting kalapati sa itaas ng gusali, naramdaman ni Lunaria ang huling bahagi ng kanyang pait na tuluyan ng naglaho sa hangin. Ang katarungan ay nakamit na, ang pag-ibig ay natagpuan na, at ang kapayapaan ay nanahan na sa kanyang kaluluwa. Ang dating tanging boses sa likod ay naging isang malakas na sigaw ng pag-asa na hindi na kailanman muling mapatatahimik. Paano mo tatanggapin ang ganap na kaligayahan kung hindi mo kailanman naranasang madurog at muling mabuo sa ilalim ng init ng sarili mong katapangan at katapatan?